Magandang araw sa atin lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin itong naganap na rally nga kahapon dyan sa EDSA na kinabilangan ng mga religious group. Ang naging problema pala rito kung bakit hindi natuloy yung mga ibang religion na sumama is pumasok pala rito ang Communist Party of the Philippines. So tatalakayin natin yan kung ano-ano ba yung mga pangyayari dyan sa rally na yan. So isa rin sa mga pag-uusapan natin ngayon, yung naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla about sa kasong plunder ni Senator Marcoleta. Ayan, so kasi kakagaling lang nila ng abroad, ito yung unang press con nila about nga dito sa nasabing issue na kinasasangkutan ni Senator Marcoleta. So umpisahan natin ang ating pagtatalakay dito sa naging rally kahapon. Bakit bigla ang binawi nyo po yung winidraw nyo yung suporta dito sa nangyayari sa kabilang grupo na hindi talaga mapagkakatiwalaan yung event. Yung dalawang bishop na nakipag-usap, tapat sila, pero dun sa dalawang bishop, siguro naman. Pero kasi ang problema dito, sa tingin ko meron nabigyan dito kung bakit nakapasok yung Communist Party. 'Di ba? Kasi ang maliwanag ang usapan diyan nagpa-presscon pa sila bago mag-umpisa na ang magrarally lang diyan, religious group, bakit nandyan ang Communist Party of the Philippines? 'Di ba? Alam naman natin na against the government yung Communist Party of the Philippines na yan. Etong mga bishop nakikipag-usap yan sa mga iba pang relihiyon, iba pang grupo na pwedeng sumuporta sa isinasagawa nilang pagkondena sa nakawan sa gobyerno. Yan ang purpose ng mga bishop dyan. Pero hindi natin alam kung sino sa kanila yung kinausap kung bakit nakapasok yan dyan. So tuloy tayo. so, yung mga iba, lalo na yung mga sumausaw pa, talagang ang iba, basta iba yung nila proteksyonan si Marcos, panagutin si VP Sara, concentrated lang ang investigation sa pagnanakaw. Protektahan si Marcos. Hindi naman literal na sinasabi, protektahan natin si Marcos, hindi. Kasi mauunawaan ng tao yan kapag ibang word rin ang sinabi. Maaaring tulungan natin si Presidente Marcos na maipakulong, mga ganon. So unfair yun. Alam nyo kung bakit. Sino ba tinuturo ni Romualdez? 'Di ba? Executive branch. Kanino bang kamag-anak si Romualdez? 'Di ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Tapos sasabihin nila ganon, poproteksyonan nila presidente. Tas kay BP Sara, tuloy ang impeachment. Unfair yun. So dun pumapasok yung yung kumbaga dapat patas ang pagkondena sa irregularidad na nangyayari sa gobyerno, mga pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, 'di ba? Dapat ganon. Kaso nga kasi kaya hindi naging ganon, may pumasok na isang grupo. Kaya kita nyo ano nangyari? Bulilyaso, 'di ba? Bulilyaso yung ginawa nilang pagrarally. Kasi yung sinseridad tinitignan niya ng ibang mga grupo na iniimbitahan nilang suportahan sila. Tinitignan yan kung talagang totoo yung mga sinasabi nila. Kaso siguro nakitaan ng butas, hindi natin alam, 'di ba? Wag lang isali yung kanilang puon. Alam niyo ba kung sino yung puon nila? Ang puon nila si yun yung dahilan kaya lahat talaga ngayon ginagawa lahat ng gobyerno ng administrasyong ito para pigilan na wag lumabas ang katotohanan. Totoo yun. Ano ba nangyari ngayon sa Senate Blue Ribbon? Ang chairman dyan si Kiko Pangilinan. Ano nangyari? May investigasyon ba? Wala. Kaya patuloy na kinokondena nila Senador Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador sa minority bloc na buksan ang investigasyon sa flood control. Lalo na't marami ng witness andiyan yung mga nag-deliver ng mga mali-malitang pera, 'di ba? Sa mga congressman, sa mga senador. Sinasabi nyong hindi totoo ang sinasabi nila. Patunayan nila doon sa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Hindi pwede kasing sa pangkaraniwang korte yan Alam nyo kung bakit? Para alam nyo dahil hindi birong pera ang usapin diyan. Trilyon ang nawala diyan, 1.8 trilyon. Ganon kalaki ang perang nawala diyan. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung saan napunta. Yun ang purpose nun kung bakit diyan dapat dinggin sa Senate Blue Ribbon yung ganyang mga kaso para alam ng taong bayan. Kasi parang nagre-report ka sa taong bayan kapag diyan pag sa Sandigan Bayan, hindi mo makikita kung ano naging resulta. Paano mo makukuha tiwala ng taong bayan? 'Di ba? Anong alam nila diyan kung nabigyan pa lang kung sino diyan, 'di ba? Kaya kailangan ipakita sa publiko dito sa Senate Blue Ribbon. Yun ang purpose nun. Kung yung mga senador nga talagang ginurgur nila, di ba? Para lang hindi lumabas. Ngayon, sila na uli ang majority leader. Nagkaroon ba ng plano na buksan ng Blue Ribbon?
Wala. Mas gusto nila impeachment. Kumpara sa impeachment, palagay na natin. Sa totoo lang etong grupo ng majority black, Kiwin Gatchalian, kung ayaw nilang buksan ang Senate Blue Ribbon, pwede naman nilang ibigay sa minority black Pwede nilang gawin yun. Kahit subcommittee chair, okay lang yun. Sila pa rin ang chairperson, ang chairman, yung subcommittee chairperson. Ibigay nila kay Caro Dante Marcoleta, ewan ko lang kung di imbestigahan ni Caro Dante yan. Sabi nga niya kahit once a week Diba? Kasi nga marami ang issue ng bayan na kailangan ring asikasuhin ng iba pang mga senador. Hindi kaya ng araw-araw. Totoo naman yon. Totoo yon yung sinasabi nila kasi buong bansa ang may problema. Iba-iba nga lang ang issue. Diba? Kaya hindi naman talaga pwede araw-araw. Pero dapat buksan pa rin ang pagdinig sa flood control. Kasi hindi barya ang ninakaw ng mga senador at congressman dyan. Diba? Kailangan malaman ng taong bayan kung saan napunta yan. Na almost 600 million kay BP Sara. Itong trilyon, wala pa yung sa barn na. Kasi kung tinatawag nila yung Isa pa yon, yung sa mga kapatid nating Muslim, yung sa BARM, diba? Yung Bangsamoro government, nagrarally din sila. Paano yung budget nila hindi binibigay? yung tinuloy ng Marcoleta ang Blue Ribbon, masasya kayo. Mas malaki ang nakawan sa barn. Oh, kita nyo? Kung yung 1.8 trillion ay barya lang kumpara mo sa BARM. Ano pa yung kay BP Sara? 5 centimos lang yun kung iahalin tulad mo dun sa dalawang issue na yon. Sabi nga nila sa 1 drum na tubig, gapatak lang ng luwa yung issue ni BP Sara. May dokumento yun. Oo, yung ate 1 trillion, naku doon, happy. Kaya tinan mo nga, maalman na yung mga tao sa barn. Ha? Na naghahanap na nasaan na yung pondo nila. Grabe ang nakawan dito. Kaya itong administrasyon ito, ginagawa lahat. Sinusuhulan lahat. Ito namang hindi ko rin maintindihan, itong makakaliwa na to, samantalang nung araw, galit na galit sila sa tatay nito. Ha? Ngayon, tingnan nyo, yung tatay nito, napakaliit lang. Ha? Ang ninakaw, ang kasalanan, kumpara dito. Bakit? Ang tatay din naman, itong si BBM, kaya tinan mo, nagkawindang-windang tayo. Ha? Ito lang, pagka merong membro na sa pamilya, nagugulo pamilya, di ba? Totoo yun. Ayan eto di natin pinatunguhan si PBBM pero totoo yung sinasabi ni Konsehal na kapag merong nagbibisyo sa isang tahanan, 'di ba nauubos gamit, na ibebenta lahat ng gamit, 'di ba? Benta rito, benta doon, sanla dito, sanla doon. Oh, ihalin tulad niyo yan sa bansa natin. Magulo, 'di ba? Oh, pag natapos, naubos ang nakaw, gamit doon sa pamilya, ang mga kapitbahay namin na nakawan. Yun lang simpleng paliwanag na yun. Tingnan mo, bakit tayo nagkakagulo? Di ba? Leadership problem Siya ang tatay natin ng bansa Diba? Kung tatay ka, nagkakagulo yung mga anak mo, tatawagin mo. Ditong nakaraan, ba't tinawag niya yung House of Congress at Senate? Hindi naman dahil pare-pareho silang buhaya. O, paano siya maglinis-linisan doon sa alam din naman niya na magnanakaw din siya. Kaya ano na mangyayari sa atin ito? Hayaan na lang ba natin itong sobrang nakawan? Kasama yung pagiging Pilipino natin. Di ba? Ang Pilipino natin, lahi natin, sila Lapu-Lapu, sila Jose Rizal. Nasaan na ngayon? Lahat na lang ba? Kung nasuhulan ang mga kaliwa. Tinan mo nga yung Tulfo Brothers. May video pa kayo noon? Yung si Duterte nakaupo. Puring-puring nila si Duterte, yung magkapatid ngayon. O tinan mo ngayon. Di ba? Sampal sa ating Pilipino to Tama. Ginagawa nila tayo tanga. Nilanakawan na tayo, ginagawa pa tayo nilang tanga. Yun ang nakakalungkot doon. Tatay Rani, nakita din namin na yung INC nag-withdraw din po ng suporta nila dito sa isinagawa nilang White Ribbon Movement Rally. Ayan pakinggan yung sinasabi nung ni Sir, pati netong nagtatanong. Supposed to be ngayon ba kasama din po kasi sila? Intelligence report na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. Siguro gusto nila na magamit din ang kapatiran dahil ang kapatiran, alam mo naman yan na kaya ng milyon-milyon tao. Tapos hindi sila nakitaan ng katapakan.
Doon sa simpleng salitang sinabi ni Sir, malaman na agad, di ba? Kumbaga, magbabase tayo sa sinasabi niya. Kasi ang Iglesia ni Cristo po ay walang binibigay na anumang pahayag. Wala kayong maririnig sa Iglesia kasi hindi nangingielam po ang Iglesia ni Cristo. Etong pagkokomento natin ay base sa sinasabi niya. I-elaborate lang natin Kasi nga naman, kung iimbitahan mo ang isang religion, dapat makikitaan ka ng sinseridad sa sinasabi mo. Yung katapatan sa minumungkahi mo sa kanila. Religious group lang ang sabi nyo. Bakit merong NPA dyan? At sila pa ang organizer. 'Di ba? Pinondohan ba kayo dyan? Nagtatanong lang tayo kasi kailangan natin malaman Pinondohan ba kayo dyan? Bakit nandyan ang Communist Party of the Philippines na dapat wala? Kasi alam nyo kung bakit. Magkakaroon ng kulay. 'Di ba? Humingi kayo ng tulong sa iba pang mga organisasyon, ibang mga relihiyon, tapos pinaninindiganan nyo na religious organization lang yan. Bakit mi Communist Party? 'Di ba? Base sa mga sinasabi nila. Mapapahamak ang taong bayan sa inyo. Kung ganyan kayo kausap, hindi tuloy kayo sinuportahan, 'di ba? Ayun base tayo dun sa sinasabi niya, inulit ko. Kasi po ang iglesia walang binibigay na pahayag. Real talk 'yan. Wala kayong maririnig kasi hindi nga nangingialam. Anyway, balik tayo dito sa napag-usapan. Yung sinseridad kasi ang importante doon. Sa totoo lang. Yung Communist Party of the Philippines, nag-aaklas yan laban sa gobyerno. 'Di ba ang mga relihiyon at mga organisasyon na ibang hinihingan nyo ng tulong, hindi naman pag-aaklas ang minumungkahi, kapayapaan at unahin ang mga issue ng bayan, accountability, yung pagnanakaw na ginagawa ng ibang mga government official, pero hindi para pabagsakin ng gobyerno, 'di ba? Yun ang kagustuhan ng ibang mga reliyon at mga organisasyon, mga grupo ng tao. Yun ang kagustuhan nila, hindi para pabagsakin ng gobyerno, 'di ba? Tapos may Communist Party diyan, alam naman natin yan Pag nasa bundok yan, nakikipagbakbakan yan, ang gusto niyang palitan ng gobyerno, 'di ba? Kaya siguro yung ibang mga organisasyon at reliyon hindi sumama diyan. Yan ang nagiging dahilan. Kaya hanggat may pera na ipanunuhol sa mga kumakampi, congressman man yan, secretary man yan, senador man yan, para pagtakpan ang pagnanakaw ng administrasyong ito, babagsak at babagsak ang bansa natin. And so, puntahan rin natin yung naging pahayag nila Congressman Mike Defensor at ni Vice Mayor. Ayan, puntahan natin. Dito muna tayo kay Vice Mayor Respicio kasi matindi yung binitawang salita nito Andito tayo. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Tama. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead! Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas! Tama naman yun yung sinasabi ni ni Vice Mayor. Kasi kung titignan nyo, is may punto siya Bakit ayaw nyo patayuin si Kong Mike at yung mga Brave 18 natin? Pasalitain nyo dyan sa stage. Bakit ayaw nyo? Di ba ang nilalabanan nyo dyan, corruption? Hindi naman nila tinututulan yung yung pag-i-impeach kay BP Sara Di rin kagaya sabi nila, di sila magbabanggit ng Dilawan, ng Kakamping, di ba? Di rin sila magbabanggit ng DDS. Yun ang problema Ayaw nyo imbitahan sa stage. Iswet naman kay BBM, ituloy na rin natin! Lahat na masangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin! Itulong na rin natin! Di ba yun naman ang purpose niyan? Yung White Ribbon rally nyo? Pero bakit ayaw nyo sila imbitahan para makapagsalita? Bakit? Dahil ba ang organizer niyan ay leftist? Di ba?
Yun kasi yung nabalitaan natin eh. Base sa mga intel ni General Romeo Pocis. Yun pala organizer niyan. Kaya yung ibang relihiyon at ibang mga grupo ng tao hindi sumama. 'Di ba? Kasi kung religious group lang yung sinasabi nyo, dapat ang organizer niyan religious group din. Hindi Communist Party of the Philippines. Kasi nagkaroon ng kulay eh. Yun ang... Hoy! Sandali! Sandali. Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Tama. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy Casino nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor eh. Ay, pangit yun, di ba? Si Teddy Casino. Di ba? Pangit yung ginawa nila. Kasi akala ko ba welcome ang lahat, di ba? Eh, kilala naman natin si Kong Mike eh. Isa sila sa mga tumutuligsa sa mga nangyaring nakawan sa gobyerno. Lalo na yung flood control project na yan, di ba? At hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Siyempre hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, nasasabihin niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon. Sapigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM. Hindi kami magbabanggit ng Sara dahil alam ko maraming nakatanggap sa inyo mula kay BBM. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng suportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ang korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Tama. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong ipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Ngayon po, nandito po Ang galing magsalita ni Vice Mayor. Yung sinseridad na niya nabanggit. Kasi hindi nga sila sincere sa mga sinasabi nila eh. Kaya umatras yung ibang mga grupo at ibang mga religious group diyan sa isinagawa nilang rally, 'di ba? Kasi ang gusto nila mangyari, makontrol nila yung rally, masabi na marami kaming tiga-suporta. Gagamitin nila yon sa maling pamamaraan. Ihingi kayo ng tulong sa mga ibang relihiyon. Pero ang ginagawa nyo naman, puro kasinungalingan. Wala sa napag-usapan. Ganun kasimple yung sagot eh kung bakit hindi sumama yung ibang mga grupo at mga relihiyon dyan sa isinagawang White Ribbon Rally, di ba? rin kami, alas 5 na. Dapat umalis na kami kanina pa, pero umaasa pa rin kami na i-welcome kami ngayon at lalapitan kami at pupunta kami doon. Sabay-sabay tayo tisigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa. Tama, 'di ba? Kung diyan pa lang nagkakabahabahagi na kayo, wag na kayong umasa na masusolusyonan yung korupsyon dito sa ating bansa. Kasi ang importante dito pagkakaisa talaga eh. Binigyan kayo ng chance na patunayan yung pagiging tapat nyo sa sinasabi nyo para tulungan kayo ng ibang relihiyon. Kaso anong ginawa nyo? 'Di ba? Ando doon na eh. Ikapapahamak pa yan ng ibang mga grupo at relihiyon. 'Di ba? Yung pag-organize ng leftists kasi wala sa usapan niya, 'di ba? Paano nakapasok yan diyan? Eh hindi kayo napagbigyan. Kasi ang bungad nyo diyan nung sa press con nyo is religious rally. Ayan. So, punta naman tayo dito sa naging pahayag ni Congressman Mike Defensor. Ayan. Sige sir, una, bakit po wala kayo doon sa main program? Dito kayo, ilang metro ang layo Well, mula actually, doon sa... bigay respeto na rin namin sa kanila yon na meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami. Pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin nirespeto yung ginagawa nila. Mas mabuti na nandito kami para malaya silang makagawa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers sir, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan or... Nakipag-ugnayan ako doon sa isang political, one of the conveners. And sinabi naman niya, you can come as on your own, bilang Pilipino, makikisa ka. May mga iba din, nakita nyo may mga ibang nagbibigay ng mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun eh. Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa kanya, you can come as on your own, bilang Pilipino, makikisa ka. May mga iba din, nakita nyo may mga ibang nagbibigay ng mga statements na hindi maganda. O yun, sila Franz Castro yun eh. Di ba yung about sa impeachment ni Bibi Sara? Pero wala sa amin yun eh. Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon na hustisya ang hiningi natin hanggang ngayon walang nakukulong.
mauna pa nga ako makukulong dun sa mga... Hindi, totoo yun yung sinasabi ni Kong Mike Ilang beses na kinokondena kung bakit walang nakakasuhan ng mga senador, kongresista, at wala pa ring nakukulong sa kanila. Biro mo ang nagbabanggit na Brave 18 yung mga mismong nag-deliver ng pera, di ba? Pero bakit hindi nakakasuhan? Bakit pagdating sa mga tumutuligsa, sa mga nagnanakaw, is una pang makukulong, di ba? Yun ang problema Nakaw, dinirespeto naman natin yung ganung panawagan. Ano yung nabanggit nyo, sir, na mga statement na hindi maganda? Anong May mga public statements sila eh. In particular, nabanggit pa nga ako na yun, yung pumunta ka dyan, huwag kang, parang something to do with, huwag kang magsalita or huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Alam mo, wala naman kaming problema doon sa panawagan na lahat managot sa kurap. Sila nga unang nananawagan about sa corruption Paano sila magkakaroon ng problema? Sila Kong Mike, 'di ba? Kasi sila nga ang unang-unang nagkokondena diyan sa flood control scandal na 'yan, 'di ba? Kaya nga kinausap nila yung Brave 18 para tumistigo, para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin yung katotohanan kung anong nangyari sa pera ng taong bayan, 'di ba? Yun yung yun yung point Tapos pagbibintangan sila. Ang amin lang sinasabi, parang lopsided mismo yung nangyari. Biruin mo yung isang vice president na ang tagal na nilang pinag-usapan yung issue niya. Noon pa nga nasa COA pa, 125 million. Pagkatapos, itong bilyon-bilyon na korupsyon, wala pa tayong nakikita. Oh, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na bias. Totoo naman yung sinasabi ni Kong Mike Asaan na ang resulta ng investigasyon sa flood control? Bakit hindi nyo tinutuloy ang investigasyon? Kasi hilaw nga yung imbestiga ni ni Lacson Hilaw yun. Sinasabi rin ng mga senador na, biro mo, imbestigahan niya. Tatanungin ng kapwa niya senador, siya sasagot. Siya sasagot para sa witness. Di anong isipin ng taong bayan? Na may tinatago para hindi maisiwalat yung katotohanan, 'di ba? Ganun kadali Isang delivery nga lang doon is 1 bilyon, 500 milyon. So yun lang naman yung aming sinasabi na may bukas at malinaw na pagnanakaw, may mga nagsalita na ayaw nilang pagsalitin. Kay VP Sara, pagka kahit hindi pwede, ginagawa nila, bubuksan nila yung salin, bubuksan nila yung tax records. Pati AMLA, 'di ba labag yun sa batas? Bank secrecy law. Labag yun kahit piso, kagaya sabi ni President Duterte. Kahit piso pag binanggit mo yan, pwede kang makulong. Labag yun Tapos ngayon yung BIR box naman ni VP Sara, bubuksan nila. Pero dito naman sa 18 Marines na nag-volunteer na magsalita, kay Gutes nag-volunteer na magsalita, ayaw nila pagsalitain, ayaw nilang ipatawag si ES Bersamin, sila Adrian Bersamin. So yun lang naman yung amin doon na sige, walang problema. Lumutang na yung pangalan ni Bersamin sa investigasyon ni Lacson. Kaso natuklasan ni Lacson na si Bersamin pala may hawak ng pondo niya nung eleksyon. Ano nangyari? Pinatawag niya ba? Ito base to yung sinasabi natin. Base yan sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano. 'Di ba? Pinapaalala lang namin sa inyo na mga nanonood para alam nyo, hindi kayo maliligaw. Doon sa ating kurakot, pero wag naman yung proteksyonan yung iba at yung iba naman ay kunyari in particular si VP Sara dinidian ninyo. Dapat yung totoo lamang at yung dapat lamang. At yung pananagutan dun sa kurakot na yan, sabi ko nga, lahat ng nasa likod ko siguro lahat kami may kaso na Pero dun sa mga kurakot, dun sa kaso ng kurakot, 6 lang ang alam kong pangalan na may kaso. 3 pa dun nasa Witness Protection Program. Sir, sorry, clarification lang. Hindi naman kayo hinarang. Hindi naman. Okay. Tayo malis doon. Oo. Lumayo na rin kami. Okay. Para wala na rin problema. Tingin ko mahirap pa baka magkagulo pa doon dapat ka dito nagkakaisa tayo laban sa korupsyon at hindi mag-away-away. Pero di ba sir na-defeat yung purpose kasi ang call nila doon, no political colors. Welcome ang lahat. Sabi lang nila. Sabi lang nila. Hindi, sila Bishop Tindero, in fairness, sila Bishop Bagaforo, wala naman, gano'n naman talaga open and kaso nga lang, siguro may mga ilang organization na talagang nagtutulak ng parang ganito, yung
Hindi kayo pwede, ito pwede, mga ganyan. Pero kami, hindi Hindi talaga magiging matagumpay kung merong mga taong ganyan sa isang grupo, yung nagtutulak ng pagkabahabahagi. Kasi kaya nga kayo bumuo niyan para sama-samang kondenahin ang nagawang korupsyon, pagnanakaw sa gobyerno. Tapos merong ibang sasalungat, di ba? Papasukin ng Communist Party. Eh di talagang hindi magiging matagumpay yung isasagawa nyong event na kagaya niyang rally na yan. Eh bali, pumunta naman tayo dun sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya about dito nga sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta na ifa-file na raw nila. Ayan, live lang sila sa Facebook Usapan natin to, i-play na natin to. Uulan yung kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema talaga. For clarification, yung complaints, dito sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line. Bakit raw nagkakagulo-gulo? Isa raw yun sa mga dahilan. 'Di ba? Parang kayo nga yung dahilan ng pagkakagulo-gulo diyan 'di ba? Paano natin nasabi? Kakasuhan nyo si Senador Marcoleta ng plunder. Unang tanong, pera ba ng gobyerno yan para plunder ang ikaso nyo dyan? 'Di ba? Yung palang magulo na Oh, kayo ang nanggugulo. Indecent and indecent behavior. Tuloy ko lang. Sir, when you say i-file na, For preliminary investigation. Okay. Hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. Tagal naman yung kaso niyan. sir, mamaya namin puntahan yun, sir, pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabaho yan, kasalanan niya sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3 ba yan? 3 ng Anti-Graft Corrupt Practices Act. At saka H, 3H. Sila muna. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI Ayan na, mga senador na. at pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Sir? Ilang na senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yari kayo, Joel, Cheese, kasama kayo. Di kayo makakalusot kahit na lumapit pa kayo dyan. Kahit na umanib kayo dyan sa grupo nila. 'Di ba? Yan ang sinasabi sa inyo na intel. 'Di ba? Kagaya nung sinabi ni SP Alan that time na humiling tong na mag-bail si Bong Revilla. Meron raw naganap na usapan na papayagang mag-bail basta bumoto ng yes kay BP Sara. Bumoto ng yes. Ano nangyari? Nakawala ba si Bong Revilla? Nakapag-bail ba? Hindi, 'di ba? Ngayon, ganyan ang ginawa sa inyo. Kakasuhan pa rin kayo, 'di ba? Yan ang treaty na namin kung Natatakot kayong makulong dahil ipinaglalaban nyo ang katotohanan. Ngayong kumampi na kayo sa kasinungalingan, makukulong na kayo lalo, 'di ba? ay hinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one, sir. At least one. Isa for PI. For PI, opo, sir. Hinog na raw. Ano ang pangalan na, sir? Wala mo na. Paano pa to? Pa-suspense pa to si Ombudsman Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. Okay. Kailan yung one? This week, sir? Next week? This week. This week raw, abangan nyo this week. One senator. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka 2. Ano, Dalawa. senator, sir? Joel, ikaw na isa. Dalawa. Sandigan Bayan yan, sir. Isang Sandigan, isang PI.
Okay. Senator Ken. Baka dalawa ba? Sir, mga Thursday mo gawin. Isang sandigan, isang One senator sa Ligan. Okay, sir. isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan, right? Yun din. Sir, dun po sa isang senador, ito mo ba related sa flood control? Baka hindi. Ayun na yun. Kasi ayaw pa sabihin diretso eh. Ano bang kinakatakot mo? Sabihin na ng diretso. Kasi kung wala naman kayong ginagawang masama, hindi na kayo magpapasuspense pa. Kasi alam rin naman ng taong bayan yan eh. 'Di ba? Yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to Or is it, hi, Okay. is it Senator Joel Villanueva Wrong. for this week? for PI. For PI? Sumutog mo na. Sayang naman yung logo mo. Any clue dun sa isang senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely. So, eto officially kakasuhan nila si Senator Marcoleta. Ayan, 'di ba? Pero sa tingin ko, meron na 'yan. May warrant na 'yan, 'di ba? Kaso, pumutok nga eh. Wala na silang choice kundi aminin. 'Di ba? Ngayon papalabasin nila, kakasuhan pa lang, ganto ganyan. Kinancel siguro yung warrant, ganto, tas kakasuhan ulit para maging official. Kasi nabuko sila eh. Biro mo papasukin gabi, 'di ba? Nagpapakalat pa sila na nandoon si Bato sa Templo Central, 'di ba? Alam nyo, napakadali kumuha ng intel dito sa mga nangyayari ngayon. Alam agad yung galaw nila, 'di ba? O ngayon, officially, kakasuhan na si Senator Marcoleta. Ano na, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Pagsasampa na ng kaso yun, sir. Tama? Pagsasampa na po ng kaso yun. Magsasampay na ng kaso na sa Sandigan na yun. Plunder, sir, di ba? Plunder yung pending. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate mo natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Sa tingin ko, mapapawalad sala agad to si Senator Marcoleta eh. Kasi, anong plunder doon? Hindi naman pera ng gobyerno yun. 'Di ba? Pera ba ng gobyerno yun? Galing yun sa private citizen eh. O, paano mo sasabing plunder? Kagaya ng sabi ni Senator Marcoleta, kung aarestuhin siya, sasama siya ng maayos. Ayan. So, yung mga ano dyan, nagbibigay ng pahayag na ako na aresto, na i-serve namin yung warrant, yung masyadong mayayabang, kung makapagsalita, nakakala mo sila na ang hari. Tignan natin kung ano mangyayari. Kasi hindi rin natin alam eh. O, kapag ka nakulong si Senator Marcoleta, na alam naman natin bogus yung mga kaso na yan, na i-final sa kanya, tignan natin kung ano mangyayari. 'Di ba? Kung ano magiging hakbang ni Senator Marcoleta. Kasi hindi naman tayo pwedeng magbigay agad ng opinion. Kasi mamaya, hindi naman pala matuloy, masabihan tayong fake news. Ngayon, poobserba natin kung ano mangyayari. Ayan, tignan natin. Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Hindi na. For PI. For reso. For PI na. okay. PI na yan. So may kaso rin si Joel Villanueva. Ayan, nagpasindak-sindak ka pa, kakasuhan ka rin, 'di ba? So hanggang diyan lang yung live na inano natin, ni-record natin kasi hindi siya ma-download eh. So abangan natin yung mga susunod pang mga mangyayari dito sa gobyerno natin kasi palala na ng palala yung corruption at matindi ng patindi yung mga pagkakaso sa mga taong tumutulig doon sa mga corrupt na government official. Ngayon etong si Senator Marcoleta ay kakasuhan na ng plunder officially dyan sa Sandigan Bayan. So tignan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw kasi napaka-imposible na dyan na walang mangyayaring iba pa, walang iba pang makakasuhan dyan. So tignan natin kung totoo ba talaga yung pagbibintang nila kay Senator Rodante Marcoleta. Ayan, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginawang pagbibigay ng reaksyon at pagpapaliwanag dito sa mga nangyayari sa ating bansa sa sitwasyon ng ating gobyerno. Ayan. So, hiling ko lang sa inyo ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, magkita-kita po tayo susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!